Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang dating senator na si Franklin Drilon pumalag sa proposal na palitan ang pangalan ng Ninoy Aquino International Airport dahil ito raw ay lantarang pamumulitika ng mga Marcos. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa amin. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, dating senator na si Franklin Drilon nagsalita na kung sino ang magtangkang palitan ng pangalan ng NAIA ay siguradong namumulitika. Ito ang naging pahayag ng dating ang kapal ng mukha ni Drilon mga kaibigan, ano? Para sabihin niya, no? Samantalang sila yung namumulitika eh. Mahilig sa mga ganyan. Senator. Ngunit buwelta naman ng mga anti-Aquino ay wala naman ding dahilan noon ang mga Aquino na baguhin ang Manila International Airport. Tama. Pero bakit pinalitan pa rin nila ito ng Ninoy Aquino International Airport? Ayon pa sa kanila, hindi naman daw deserve ni Ninoy Aquino ang naturang parangal dahil hindi naman siya naging totoong bayani ng ating bansa. Tama. Bagkos, ito pa nga di umano daw ang sumira sa ating bansang Pilipinas. Marami nga sa ating mga kababayan ang nananawagan kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit hindi na lang palitan ang NAIA ng MIA at ibalik ang dating pangalan nito? Dahil hindi naman ang mga Aquino ang nagmamay-ari ng airport, kundi ang taong bayan. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, Ninoy Aquino is never a hero. In fact, masamang impluwensya pa ang name niya sa mga Pinoy. Sino ba siya? Naging presidente ba? Hero ba? Dahil ba sa war kaya siya pinatay? Isip-isip tayong lahat. Di nga pinangalan kay President Marcos kahit sa term niya napatayo ang airport. Sa name pa ng leader ng ayun, kitang-kita na ang lahat ng resulta sa family niya. Nakakabwisit ka, Drilon. Abogado ka pa naman. Nakakahiya kang Ilonggo ka pa. Project talaga ni President Ferdinand Marcos yan. Pero mas maganda at marami namang kukontra. Ibalik na lang sa MIA, Manila International Airport. Yan naman dati ang pangalan. Nananahimik naman kasi si Manila International Airport noon. Tapos binago. Huwag nang ipangalan sa kanino mang tao. Let's make it Manila International Airport as it used to be. Parang walang kinikilingan. Drilon, makinig ka. Ito ang sigaw ng 31 million. Ibalik ang pangalan ng airport to Manila International Airport. End quote. Ngayon, dahil sa comment na to, nagsalita si Drilon kanina. Si Snorlax nagparamdam. Humilik ng malakas. Siguro nagising nung siguro naalimpungatan nung sinabi, palta ng pangalan ng NAIA. Naalimpungatan, biglang napahilik ng malakas. Ganon. Leave NAIA alone, sabi ni Drilon. O niyong pakialaman NAIA, sabi ni Drilon. Sabi, there is no compelling reason to change the name of NAIA. Any proposal to rename NAIA will always be seen as political and divisive. Mga kaibigan, ako kontra ako dito sa sinabi niya na to sa una. Any proposal to rename NAIA, as in any, I disagree. I beg to differ.
Geraldine Kasuga, salamat sa inyong super chat. Kay Jel Duane, salamat po sa inyong super chat. Ayan. Parang mali ang timing ng House Bill, pero kung matutuloy gawing Manila International Airport na lang. Ayan. Anyway, mamaya pupunta ako sa punto na yan. Pero let's break this down first. Okay, let's unpack this. Any proposal to rename NAIA will always be seen as political and divisive. Talaga? Una, kahit anong proposal na palitan ang pangalan ng NAIA ay palaging titignan na political at divisive. Talaga? Talaga? Yung ahensya, pangalan, MIA. Manila International Airport Authority. In the first place, Doon pa lang pamumuliti ka na Hello, Drilon. bakit ito pinangalanan na NAIA to? Dahil meron namatay na... Mamaya. The obvious attempt for ingratiation is actually a disfavor to President Marcos Jr. It will not augur well with the call for unity of the Marcos administration. Leave NAIA alone. Wow. Sacred cow. Yung ba ang usapan dito? So, para tong altar? Tama ba? Ang dating? Di ba yung sketch? Sketch ba yun? Yung katawan? Di ba yung drawing ng katawan kung saan Di ba naka-display pa yung sa harapan na NAIA hanggang ngayon? Yung sa tarmac? Di ba? Ano yung altar ba to? Altar to, altar. Kailangan hindi natin baguhin. In honor and deference of a fallen hero. Wala nga tayong dahilan kung bakit NAIA ang tawag dito Is there a compelling reason? Tanungin ko lang din. Attorney Drilon, kasi hindi ko na senador. Attorney Drilon, was there a compelling reason to change the name of Manila International Airport to Ninoy Aquino International Airport back in the day? May compelling reason ba? May dahilan ba na baguhin ang pangalan ng MIA to NAIA? Parang wala yata akong naaalala na compelling reason. In fact, kung meron man taong nagtatrato dito kay Ninoy Aquino as a hero, sila lang din, mga dilawang pink. Pero, tayong mga ordinaryong tao na nag-iisip ng diretso, sa atin, Ninoy is not a hero. Hindi siya bayani. That's a real talk. Yun ang katotohanan, mga kaibigan. Kahit kailan hindi siya naging bayani. Yun ay para sa akin, mga kaibigan. Ewan ko lang po sa inyo, mga kaibigan, kung tinuturo nyo bang bayani si Ninoy Aquino. Hindi niya deserve na bigyan ng ganitong klaseng parangal. In any way, shape, or form, kahit sa pera. Kahit tinan nyo, pag may hawak kayong 500, ang bilis mawala. Kasi malas yan joke yan. Baka mamaya sabihin na Joke, pero basta bahal na kayo, mga kaibigan. Alam nyo ba, si Krappler, fina-fact check ako sa mga joke. Ninoy Aquino is not a hero. Hindi siya bayani. Paano siya naging hero? Dahil din kay Drilon. May sinulat siyang batas. Ninoy Aquino Day. Yung kanyang isinulat na batas. A national non-working holiday in the Philippines observed annually on August 21, commemorating the assassination of former Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. Ito na yon, Republic Act 9256. At isinulat yan ni Franklin Drilon at Jose de Venecia. So kung meron, kaya itong si Franklin Drilon, kating-kati talaga to pag pinag-uusapan yung Ninoy Aquino something na yan. Kasi malaking investment dyan sa Ninoy Aquino na yan Feeling ko hindi lang feeling ko may emotional investment talaga siya dito sa Ninoy Aquino issue na to. So mga kaibigan, ano yung dahilan kung bakit? Tingnan natin yan. Republic Act 9256. Wait lang. Tingnan natin kung ano yung laman ng batas na yan. Baka naman nandoon yung compelling reason para gawing bayani si Ninoy Aquino. Tingnan natin yung batas para masaya. Alam niyo naman ako, gusto ko masaya tayong lahat. Republic Act 9256. Ano yung compelling reason?
Section 1, Ninoy Aquino Day, okay, maging non-working holiday. EDSA Commission created pursuant blah blah blah, implement appropriate ceremonies in observance of Ninoy Aquino Day. The operations of the EDSA Commission shall be funded, so may budget. Okay. So asan yung compelling reason? So ibig sabihin oh my God, Franklin Drilon, gumawa kayo ng batas na walang silbi. Tama ba? Gumawa ng batas na walang historical basis. Ginawa niyong bayani si Ninoy Aquino ng walang historical basis kung bakit siya naging bayani. Wala man ng justification para maging bayani. None. Wala. Ano kanyang justification para maging bayani? Namatay siya sa Ninoy Aquino International Airport. Nanong panahon na yun ay Manila International Airport. Ang babo Yun lang. Dahil mga kaibigan, ano, patawaging naiya dahil doon daw siya namatay. Bayani ba yan? Ang justification nyo para gawin siyang bayani? Anong contribution niya dyan? Anong contribution niya sa Philippine history, art, and culture para i-honor niyo siya ng ganito? Mga kaibigan, walang dahilan. O wala talaga. Wala. Asaan? Nasaan ang compelling reason? Wala. So, kung walang compelling reason para gawin siyang bayani in the first place, why is there such a big fuss in changing the name of the airport? Tama. Bakit issue sa inyo yung pagpapalit ng pangalan ng airport to represent the the National Capital Region, the heart of the Philippines, that is Metro Manila? Tama. Bakit ayaw nyong ibigay ang karangalan sa Maynila or sa Metro Manila? Kasi nandun yung airport sa Metro Manila. At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.